Tikman naman natin ngayon ang aking lulutuing beef steak. At syempre, kailangan ay maganda yung ating gagamiting beef. Kailangan ay yung malambot na part ng beef. Pagkatapos nating linising maigi ang beef, ito ay ating tutuyuin sa pamamagitan ng pagpapahid ng tissue paper. Lalagyan na natin ngayon ng asin. Pagkatapos ay atin dinalagyan ng white ground pepper. Kung walang white ground pepper, edi siyempre ang gagamitin natin ay black. Iseset natin ngayon ang apoy sa medium heat. Painitin natin ang kunting mantika. At pagkatapos ay lalagyan din ng butter o kaya ay ng margarine para mas masarap ang lasa. Pagbulakan ng ating oil at butter ay sisimulan na natin ang pagtuprito sa ating beef. Kung sa tingin natin ay luto na yung kabila, ay atin ang ibabaliktad sa kabila dahil hindi rin naman masarap yung sunog na steak. Nakakatuwa nga na yung ibang nakikita ko na kumakain ng beef steak o kaya ay pork steak ay ang luto ay rare o kaya ay medium rare. Sabi ay para daw mas malambot. Lalagyan din natin ng minced garlic ang ating niluluto para mas bango. Ako nga, kahit na isda ang aking piniprito, kumisan ay nilalagyan ko ng minced garlic. Makakatulong yun para malis ang lansa ng isda. Ulit-ulit natin gagawin ang prosesong iyon ng pagpiprito ng beef hanggang sa maubos ang ating inihandang beef para sa ating beef steak.
Paalaala lamang po na kailangan ay lagi tayong nakabantay sa ating niluluto para hindi masunog. Lalo na po dun sa maraming edad na kung minsan ay nalilimutan na mayroon silang niluluto. Hindi po kasi maganda yung nasusunog ang ating pagkain dahil yun daw po ay nagkukos ng cancer. Sa wakas po ay naluto din ang ating salt and pepper beef steak. At pwede na po natin itong ihain para sa isang napakasarap na kainan. Maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa aking pagluluto. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat.